Mabuhay, magandang araw! Narito na ang mga nangunang balita sa Caraga Region, hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Nagtipon-tipon noong ika-8 ng Oktubre ang 5 sa 6 na tribo ng Indigenous Peoples o IPs mula sa iba't ibang panig ng rehiyon upang dumalo sa Panagkitaay. Isang makasaysayang pagtitipon ng mga IP sa Caraga na ginanap sa National Museum of the Philippines o NMP Butuan sa Barangay Doongan, Butuan City. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng NMP Butuan katuwang ang National Commission on Indigenous Peoples bilang bahagi ng mga nakahanay na aktibidad para sa pagdiriwang ng National Museums and Galleries Month at National Indigenous Peoples Month. Layunin ng pagtitipon na maging daan ito upang higit pang mapahalagahan ang mayamang kulturang pamana ng mga grupo ng IP sa rehiyon, ang Manobo, Mamanwa, Mandaya, Higaunon, Banwaon at Talaanding. Kabilang ang Tabuan Vendor Consumer Cooperative, Golden Seeds Consumer Cooperative at Kabadbaran Butuan Transport Service Cooperative. Sa 6 ng mga kooperatibang mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na tumanggap ng financial assistance mula sa Cooperative Development Authority o CDA Caraga sa ginanap na pagbubukas ng 2025 Cooperative Month noong ika-6 ng Oktubre sa Butuan City. Personal na inabot ni CDA Regional Director Monatao Honea Alawi ang tseke na nagkakahalaga ng 200,000 pesos na siyang magsisilbing dagdag pondo para sa pagpapaunlad ng kanilang kooperatiba. Ang naturang punong pinansyal ay bahagi ng kooperatiba IMEE Solution Program ng pamahalaan. Ipinamalas ng pamalaang panlalawigan ng Agusan del Norte sa pangunguna ni Governor Maria Angelica Rosdel M. Amante ang pagkakaisa at malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagpapadala ng makataong tulong sa lalawigan ng Masbate noong Oktubre 8 matapos ang matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Upong. Pinangunahan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Irma R. Suyo ang delegasyon mula sa Agusan del Norte na personal na nag-abot ng tulong kina Masbate Governor Ricardo Co, Vice Governor Fernando P. Talisik at ilang mga local chief executive mula sa mga apektadong local government units ng probinsya. Ang inisyatibong ito ay sumasalamin sa totoong serbisyong publiko na hindi nasasaklaw lamang ng AOR o Area of Responsibility. Isang paalala na sa panahon ng sakuna, ang pagkakaisa at malasakit sa kapwa ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Ang pamalaang panglalawigan ng Agusan del Sur ay pinarangalan bilang isa sa mga finalists para sa 2025 Most Business-Friendly Local Government Unit Awards provincial level bilang pagkilala sa kanilang kahangahangang pagpapatupad ng mga reforma sa mabuting pamamahala na nagpapasigla ng kalakalan, humihikayat ng pamumuhunan at nasusulong ng pamamatagalang kaunlarang pang-ekonomiya. Sa isinagawang flag raising ceremony sa Capitol Amphitheater noong Lunes ay pinagkaloob ang parangal kay Gobernador Santiago B. Cani Jr. kasama si Provincial Administrator Josephine Ambungan at mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Itinatampok na prestiyosong ang pagkilalang ito ang matatag na dedikasyon ng lalawigan sa paglikha ng masiglang kapaligiran para sa negosyo sa pamamagitan ng pagpapasimple ng proseso ng pamalaan, pagsusulong ng inklusibong pagunlad at pagtataguyod ng isang malagong ekonomiya. Ang pinahusay na pasilidad ng palikuran sa pantalan ng Surigao City ay pinarangalan bilang Tourism Excellence Award para sa Top Performing Establishment Seal of Good Toilet Keeping mula sa Surigao City Tourism and Cultural Affairs Office. Hindi lamang ito isang pasilidad para sa pangunahing pangangailangan, kundi isang simbolo ng dedikasyon ng pantalan ng Surigao sa pagpapabuti ng karanasan ng mga biyahero at bisita. Dinisenyo ang modernisadong palikuran upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng mga gumagamit ng pantalan, kabilang ang mga business travelers, kliyente ng kargamento at mga turista. Matagumpay ang paglulunsad ng ika-96 na Community Tsunami Alerting Station sa lungsod ng Tandag sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS at ng pamalaang lokal ng Tandag. Naglagay rin ang grupo ng mga evacuational directional signage
upang magsilbing gabay ng mga residente sakaling magkaroon ng emerhensya o sakuna. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang lokal na early warning systems at paigtingin ang kahandaan ng mga pamayanan, lalo na ng mga nasa coastal areas sa harap ng mga sakuna. Isang karangalan para sa lungsod ng San Jose at sa buong probinsya ng Dinagat Islands na mapabilang si San Jose Sangguniang Kabataan Federation President Kim Valerie A. Tampon bilang national finalist sa Search for Outstanding SK Awards Council category Federation level na opisyal na inanunsyo ng Philippine Sangguniang Kabataan Awards noong ikapito ng Oktubre. Kabilang si Tampon sa 15 national finalists sa buong bansa at sumailalim si Tampon sa theater screening process. Siya rin ang natatanging Dinagatnon at Karaganon na nakapasok sa nasabing kategorya. Buong suporta at hangarin ng probinsya ng Dinagat Islands ang tagumpay ni Tampon sa nalapit na awarding ceremony na gaganapin sa Maynila mula Oktubre 24 hanggang 27 ngayong taon. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region. Abangan ang mga pangunahing balita dito pa rin sa Caraga in Focus News. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Adrian Iligan at para sa mga ibang balita, huwag kalimutan i-like ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.